Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay isang erotic drama na pinamagatang Appassionata na ipinalabas noong 1974. Isang babae ang naglalakad sa kalye patungo sa isang bahay dala ang kanyang aso. Sa loob naman ng bahay, dalawang babae ang abala sa pagguhi. Ang isa sa kanila ay nagngangalang Nicola na bumisita sa kanyang kaibigan na si Eugenia. May isa pang babae na parang abnoy na nagngangalang si Elisa Rotelli. Kailangang bigyan siya ng gamot upang mapanatiling maayos ang kanyang pag-iisip. Napansin ni Nicola na kailangan ng ina ni Eugenia ang mangangalaga sa kanya, kaya tinungo nilang magkaibigan si Elisa upang alagaan. Tinanong ni Eugenia ang kanyang ina kung ano ang nangyayari sa kanya. Sumagot si Elisa sa kanilang dalawa na ang mga lalaki ay napakawalang hiya at nagpaalala sa kanila na huwag silang makikipagrelasyon sa sinumang lalaki. Matapos nito ay dinala ni Eugenia ang kanyang ina sa kanyang silid. Samantala, dumating ang kanyang ama na nagngangalang Emilio. Siya ay isang malibog na tao. Mahilig siyang kumain ng ubas at sinimulan niyang kainin ang mga ubas na nakapatong sa mesa. Dito, napatingin ang kanyang mga mata kay Nicola. Napatingin din si Nicola kay Emilio. Pagkatapos nito ay tumungo siya sa kanyang asawang si Elisa. Umaakto ang ginang na parang normal sa harap ng kanyang asawa. Samantala, umuwi na si Nicola sa kanyang tahanan. Pagkatapos nito, nang bigyan ni Eugenia ng makakain ang kanyang ama, ang malibog na matandang ito ay sinimulang haplusin ang buhok ng kanyang anak at sinabi pang pagkaganda-ganda ni Eugenia. Isang araw, sinabi ng assistant ni Emilio sa klinika na ang kanyang anak ay nagpabook ng appointment para sa kanyang kaibigang si Nicola na madalas bumisita sa bahay ni Emilio. Nang subukan ni Emilio na suriin ang mga ngipin ni Nicola sa klinika, nagsimula siyang umungol sa sakit. Ayaw ipagalaw ni Nicola ang kanyang ngipin kay Emilio at sinabing bigyan muna siya ng painkiller. Pinalabas ni Nicola ang nurse dahil hindi siya komportable sa harap nito. Paglabas ng nurse, tinurukan siya agad ni Emilio ng painkiller. Pagkatapos maturukan ng injection, nagsimulang kumilos ng kakaiba si Nicola na parang may gusto siyang kainin. Sa una ay iniisip ni Emilio na maaaring dahil ito sa kanyang itinuro. Ngunit hindi pala ganoon. Nais ni Nicola na makipagtalik kay Emilio. Pagkatapos noon, mariing hinalikan ni Nicola si Emilio at hinubad ang kanyang mga damit. Dahil sa pangyayaring ito, ay gusto ni Emilio na ilagay ang kanyang ahas sa kuweba ng dalagita. Kaya silang dalawa ay nagsimula na magkaldagan sa loob ng klinika. Pagkaraan ng ilang oras, naisip ni Emilio na mali ang pakikipagtalik niya kay Nicola dahil ito ay kaibigan ng kanyang anak. Pagkatapos ay nakita nitong matandang malibog mula sa bintana na umalis na si Nicola. Samantala, ipinaalam ni Eugenia sa kanyang ina na nakauwi na ang kanyang amang si Emilio. Mabilis na tinanggal ng ina ni Eugenia ang robe sa katawan ni Nicola. Pagkatapos nito ay pinaliguan ni Elisa si Emilio sa tub at nagpanggap na naman na siya ay normal. Tinanong ni Emilio ang asawa kung bakit madalas pumunta doon si Nicola. Sumagot si Elisa na ulila na si Nicola sa ina at abala naman ang kanyang ama sa kanyang trabaho. Kaya nagpupunta doon si Nicola para malampasan ang kanyang kalungkutan. Kinagabihan, habang nakahiga si Emilio sa kama kasama ang kanyang asawa, ay naalala niya ang ginawa nila ni Nicola. Isang araw, umalis si Emilio at nagpunta sa harap ng paaralan ni Eugenia. Dito, nakita niya ang kanyang anak na nakaangkas sa motorsiklo kasama ang isang lalaki. Pagka-uwi ng bahay,
Nakita ni Emilio na may kausap ang kanyang anak sa telepono. Naririnig ni Emilio ang kanilang pag-uusap mula sa isa pang telepono. Sinabi ni Eugenia sa kausap na si Nicola na may ilang mga pasa sa ilang bahagi ng kanyang katawan dahil sa pakikipagtalik at ipapakita niya ito sa kanyang kasintahan. Nang marinig ito, lumapit si Emilio sa kanyang anak at pinunit ang naiti nito na nagpapakita ng kanyang papaya. Saka tiningnan ang kanyang buong katawan, ngunit wala siyang makitang mga marka sa mga bahagi ng katawan ni Eugenia. Humingi siya ng paumanhin sa anak at saka binuhat patungo sa kanyang kwarto. Sinabi ni Emilio sa kanyang anak na walang sinumang lalaki ang hahawak sa kanyang katawan. Isang araw ay makikita si Elisa kasama ang kanyang kasambahay. Pagkaraan ng ilang sandali ay may dumating na delivery boy. Pumasok ang kanyang katulong sa loob ng bahay na may dalang isang basket ng bulaklak habang masayang nakikipag-usap naman ang delivery boy kay Elisa. Dito, hinaharot ng delivery boy si Elisa saka naman biglang dumating si Emilio at sinabihan niya ang delivery boy na lumayas doon. Kinaumagahan, nagtungo si Emilio sa paaralan upang sunduin ang kanyang anak at hiniling naman ni Eugenia kay Nicola na maupo katabi ng kanyang ama sa kotse. Kaya sobrang saya ng matandang malibo. Sinabi ni Eugenia kay Nicola na dapat siyang magpa-check up ng ngipin sa kanyang ama dahil ang kanyang ama di umano ay isang napakahusay na dentista. Kinaumagahan ay nakarating si Nicola sa dental clinic. Nais ni Nicola na pagtatambuli ni Emilio ang kanyang papaya. Hinihintay din ni Mang Kanor ang araw na ito at nagsimula silang gumawa ng kababalaghan sa klinika. Pagka-uwi ng bahay ay nakaupo si Emilio na nakasalumbaba at sobrang lungkot. Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang kanyang anak. Ang mga mata ni Emilio ay natuon kay Eugenia. Habang ang dalagita ay nakaupo sa kandungan ng kanyang ama, hinalikan ni Eugenia si Emilio. Pagkatapos ay napag-isip ni Emilio na ito ay mali, kaya tumayo siya at tumungo sa kanyang silid. Kinabukasan, nang hilingin ni Emilio na sunduin ang kanyang anak sa paaralan, sinabi ni Eugenia na kailangan niyang mag-shopping. Sumama rin sa kanila si Nicola dahil kaarawan ni Eugenia ngayon. Habang namimili, tinitigan ni Emilio ang hita ni Nicola at nagpantas siya ng isang eksenang pumasok ang kanyang ahas sa kuweba ng dalagita. Kinagabihan, may party sa bahay ni Eugenia at lahat ng kaibigan niya ay pumunta doon. Sa oras na iyon ay kasama ni Nicola si Ginang Elisa. Pagkatapos nito ay ibinigay ni Eugenia ang mga damit ng kanyang ina sa lahat ng kanyang mga kaibigan na isusuot. Si Eugenia na mismo ang gumamit ng gown na ibinigay ni Elisa kay Nicola noong nakaraang araw. Hindi nagustuhan ni Nicola na isinuot ni Eugenia ang gown ng kanyang ina, kaya nag-away ang magkaibigan tungkol dito, kung saan sinabihan siya ni Eugenia na huwag makialam, kaya naging malungkot si Nicola. Si Elisa ay tumutugtog ng piano para sa lahat, ngunit si Nicola ay nakadapang mag-isa sa isang silid. Dumating naman si Emilio doon at nakita niya ang dalagita na malungkot na nakadapa sa kama. Dito, iniisip ni Emilio na ito na ang magandang pagkakataon na makapasok sa kuweba ng dalagita, kaya niyakap niya si Nicola. Nagsimula rin si Nicola na makipagsabayan sa kanya habang ang party ay nangyayari sa labas. Pagkatapos ng apati-pati ng dalawa, ay umalis na sa party si Nicola. Pagkaraan ng ilang araw, sinabi ni Eugenia sa kanyang ama na buntis ang isa sa kanyang mga kaibigan. Tinanong niya ang kanyang ama kung may alam siyang pampalaglag para dito. Iniisip naman ni Emilio na maaring si Nicola ang sinasabi ng kanyang anak. Kinabukasan, pinuntahan ni Emilio si Nicola at tinanong kung siya ay nagdadalang tao. Sinabi ni Nicola na huwag siyang mag-alala. Pagkatapos nito ay niyakap ni Emilio ang dalagita.
Nais na naman ng matandang hukluban na ipasok ang kanyang ahas sa kuweba ni Nicola. Pag-uwi ng bahay ay nakita ni Emilio na may kausap si Eugenia sa telepono. Nagkunwari naman ng dalagita na kausap niya si Nicola. Pagkatapos, ang maduming mata ni Emilio ay tumutok sa dibdib ni Eugenia. Naging malandi ang gurang at gusto na rin niyang ipasok ang kanyang ahas sa kuweba ng anak. Nais din ng dalagita na ipakita sa ama ang kanyang perlas ng silanganan, ngunit biglang lumitaw doon si Elisa at nakita ang lahat ng ito. Matapos piliting patulugin ni Elisa ang anak, ay hinalikan niya si Emilio. Dinala siya nito sa kanyang silid at dito sinabi ni Elisa na maraming taon na silang hindi nagkakaldagan, kaya nais ng ginang na ipakita sa ahas ng kanyang asawa ang kanyang kuweba. Ngunit, hindi tinitigasan si Emilio sa asawa. Kinabukasan, makikita si Elisa na nakahiga sa kama. Lumalala ang kanyang kalagayan. Matapos madalhan ng bulaklak, lumabas si Emilio upang hanapin si Nicola. Naiintindihan na ngayon ni Eugenia na sinusundan ng kanyang ama ang kanyang kaibigan. Pagkatapos nito, nakipagkita si Nicola kay Emilio. Sinabi ni Emilio na dinala na niya si Elisa sa ospital at nakakonfine, kaya ang dalagita ay mananatili sa kanya mula ngayon. Makaraan ng ilang sandali ay umuwi na silang dalawa. Pinahiga ni Nicolas si Emilio sa kama. Sinabi ni Emilio na pagod siya. Ngunit hinubad ni Nicola ang kanyang mga damit. Pagkatapos nito ay nagsimulang magtambulan ang dalawa. Kinaumagahan, nagising si Nicola at naghanda na upang pumasok na sa paaralan. Makikita rin si Eugenia na bumangon mula sa kama ng kanyang ama at sabay na sila ni Nicola na umalis. Pinapanood naman ni Emilio ang lahat ng ito mula sa bintana. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Kung nais mo pang makapanood ng mga magagandang pelikulang katulad ito, ay huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking munting channel, pa-like, comment at share na din.